Ilang sandali pa, ang bakbakan sa pagitan ng dalawang magkapatid ay nagsimula na, kung saan siya ay unang inatake ni Mukyang at siya ay tinamaan sa kanyang katawan. Dahil dito, napuruhan ang ating bida sa tinamo nitong pag-atake sa kanyang tiyan. Pagkatapos, siya ay nawala bigla sa kanyang balanse at kasabay din ito ang pagbitaw sa kanyang hinahawakang sibat at siya ay bumagsak sa lupa. Habang si Mukyang naman ay nakamasid sa kanyang pagbagsak. Nang siya ay tumititig kay Taekyang, siya ay nagtataka kung ano kaya ang nangyari kay Taekyang. Dahil iniisip nito na ang ating bida ay mayroong walang katulad na stamina, sapagkat nagagawa niyang bumangon agad pagkatapos mawala ng malay ng 4 na beses ng sunod-sunod. Wika rin ito sa kanyang isip na nagagawa rin ni Taekyang na magpatuloy na lumakas at makatiis ng 200 beses ng kanyang pag-atake. At kahit na ang mga disipulo mula sa mga prestihiyosong pamilya ay naglalaan ng buong buhay sa training, ay halos hindi nila maabot ang antas ng pagiging first-rate warrior. Pero ang lahat ng iyon ay naabot ni Taekyang sa loob lamang ng wala pang 3 taon. Kaya siya ay napawika sa kanyang sarili kung dapat ba niyang seryosong isaalang-alang siya bilang isang natatanging bata. Nang bigla, may napansin si Mukyang sa pinaggagawa ni Taekyang. Dito ay nakita niyang nagkakaroon ng mga guni-guni sa kanyang panaginip si Taekyang, ilang minuto matapos nitong bumagsak. Dito ay kanyang binabanggit ang pangalan ni Wulhua habang ito ay nananaginip sa kanya at nag-iisip na siya ay nakayakap sa babaeng iyon. Dahil dito, tinanggihan ni Mukyang ang kanyang unang paniniwala para kay Taekyang. Sa puntong iyon, kaagad niyang sinampal at minura ang kanyang kapatid upang gisingin ito mula sa kanyang imahinasyon. Kasabay nito ang sistema ay nagpahayag na mayroon na lamang ito 9 na araw at 20 oras mula sa kanyang quest mission. Pagkatapos, nag-usap-usap ang dalawa kung saan tinanong nito si Taekyang kung alam ba nito kung bakit siya pumasok sa Heavenly Martial Academy. Dito ay kanyang sinagot na siya ay pumasok doon siguro dahil hindi na niya maisakmura ang pagmumukha ng kanyang bunsong kapatid. Tumugon naman si Mukyang sa kanyang sinabi at binanggit na siya ay tama sa kanyang sinabi. Ngunit mayroon pa itong mas importanteng dahilan kung bakit siya pumasok doon. Nang marinig ito ni Taekyang siya ay nagulat at tinanong kung ano naman ang naging dahilan nito. Dito ay kanyang sinabi na wala nang maituturo pa ang kanilang pamilya sa kanyang pagsasanay. Sapagkat kailangan na din niya ng bago at naiibang klase ng martial arts. Kaya't nagpadala ng liham ng imbitasyon sa kanya ang Heavenly Martial Academy, at doon ay wala na siyang dahilan para tanggihan sila. Tinanong rin ni Taekyang sa kanya ang tungkol sa Jin Family Spear Technique. Kung saan siya ay sinagot nito na nasabi na sa kanya ang dahilan ng lahat, at wika pa niya na wala nang natirang matutunan pa para sa kanya dito. Dito ay ipinahayag sa kanya ni Taekyang na ang kanyang natutunan lamang ay ang paggamit ng sword technique, at ang kanya namang tinutukoy dito ay ang paggamit ng sibat. Subalit sinambit naman sa kanya ni Mukyang na ang dalawang teknik na iyon ay magkapareho lamang. Dahil dito, nagwika si Taekyang sa kanyang isip na kung paano naging imposible yon, sapagkat nagawa niyang matutunan ang iba't ibang uri ng teknik sa armas. Ngunit kahit ang pagkatuto ng isa lamang na teknik ay mahirap na para sa kanya. Sa puntong yon, sinabi sa kanya ni Mukyang na tila siya ay naguguluhan para dito. Kaya sinambit nito sa kanya na mukhang mas mabilis nitong maintindihan kung ipapakita nito sa kanya ng personal. Kaya ang dalawang magkapatid ay nagpunta sa harapan ng training dummies upang ipakita sa kanya ni Mukyang ang tinutukoy nito. Sa oras na yon, tahimik niyang sinambit na ito na lamang muna siguro ang kanyang gagamitin. Ilang sandali pa, unti-unti niyang kinikilos ang kanyang mga paa at kasabay rin ito ang paggalaw niya ng kanyang hinahawakang espada. At sa isang tiyak na pagtingin nito sa kanyang target, ay mabilis niyang tinusok ang training dummies gamit ang kanyang sandata, kung saan ang pinatamaan nitong target ay nagmarka ng X at nagdulot ng pagkasilaw. Matapos masaksihan nito ni Taekyang, kaagad niyang naalala ang ginawa nitong pag-atake noong naglaban sila ni Jopil. Kung saan ginamit nito ang tinatawag niyang kasanayan na The Pierce of the Heavens. Dito ay tinawag ni Mukyang ang kasanayan na iyon na saksak ng The Heavenly Crown, habang bakas naman sa mukha ni Taekyang ang gulat sa kanyang nakita. Matapos nito, nagmarka ng malaking ukit sa training dummies ang ginawa nitong atake. Habang sinasambit sa kanya ni Mukyang na ito na ang huling batayan na aral ng teknik ng sibat ng pamilya Jin. Pero wika niya naman na sa kanyang tingin ay masasabi niya pa rin na isa itong sword technique ng pamilyang Jin.
Habang si Taekyang ay nagsalita sa kanyang sarili na alam na niya na ang kanyang kapatid ay napakahenyo. Sapagkat nagawa niyang agad na gawing teknik ng espada ang teknik ng sibat sa loob lamang ng ilang galaw. Kaya sa puntong yon, napag-isipan ni Taekyang na kung paano gawin niya rin ang parehong bagay at gamitin ang lahat ng martial arts sa ganitong paraan. Habang napapansin naman ni Mukyang na tila natutulala si Taekyang. Kaya siya ay kanyang tinawag upang tanungin ito kung siya ba ay nakikinig sa kanyang mga sinasabi. Nang hindi ito sumagot, siya ay biglang hinampes ni Mukyang sa kanyang ulo gamit ang hinahawakan nitong espada, dahilan na mabigla ang ating bida. Dahil dito, galit na sinabihan siya ni Mukyang na siya ay nagdaan sa lahat ng hirap para lamang ipakita ito sa kanya, ngunit hindi man lang nagawang ibigay ni Taekyang ang kanyang pansin dito. Kasabay nito, ang ating bida ay nagkaroon ng malaking bukol sa kanyang ulo habang siya ay nagpapaliwanag sa kanya na hindi naman ganun ang kanyang ginawa. Pagkatapos nito, napakamot si Mukyang sa kanyang ulo at sinabi sa kanya na mahirap ipaliwanag ang lahat ng ito sa salita. At mas mabuti kung susubukan na lang mismo ito ni Taekyang sa kanila. Pagkatapos, humingi si Taekyang ng ilang sandali sa kanya para kunin ang kanyang sibat sa gilid. Kasabay nito sinambit sa kanya ni Taekyang na siya ay kanyang bigyan muna ng kaunting pahinga. Pero si Mukyang ay mabilis na kumilos papunta sa kanyang tabi at sinabi na sa tunay na laban, hindi hihintayin ng kalaban nito ang kanyang oras. Dagdag pa niya kung sasabihin rin ba nito ang ganoong bagay sa isang kaaway na malapit nang pumatay sa kanya. Kaagad naman kumilos si Taekyang at lumingon sa kanya ng pag-atake. Ngunit nagawa ni Mukyang na umiwas ng mabilis. Pagkatapos, mabilis na naghanda si Mukyang ng kanyang unang pag-atake para kay Taekyang. Dito ay kanyang sinabi na kapag siya ay nahaharap sa isang kaaway na higit na mataas ang antas sa kanya ay kailangan niyang umatake ng maingat. Sa puntong yon, nagawang patamaan ni Mukyang ang gitnang bahagi ng kanyang tiyan kung saan nagmarka ito ng kanyang kamay. Kaagad naman napa-atras ang ating bida sa lakas ng impact ng ataking yon. Dito ay kanyang sinabi sa kanyang kapatid na walang dahilan para siya ay matakot ng ganito. Dagdag pa niya na hindi niya gagamitin ang buong lakas ng kanyang chi laban sa kanyang cute na nakababatang kapatid. Nang nakangiting sumagot naman ang ating bida sa kanya na kung talagang nagmamalasakit si Mukyang sa kanya, bakit hindi niya nalang itapon ang kanyang hinahawakang espada. Sa oras na yon, kaagad siya sinugod ni Mukyang ng kanyang espada, habang ang ating bida naman ay dumedepensa sa kanya. Dito ay mariing sinagot siya ni Mukyang na bakit niya naman itatapon ang kanyang espada. Sapagkat ito ang pinakamahusay na paraan para makakuha si Taekyang ng karanasan. Sa sandaling yon, ang ating bida ay ramdam ang bigat ng pagdapo ng kanyang espada. Nang bigla, nagawa ni Taekyang itulak si Mukyang dahilan na siya ay mapa-atras ng bahagya. Ngunit si Mukyang ay tila hindi nahihirapan at nakangiting tumitig sa kanya. Habang siya ay uma-atras dito, sinambit ni Mukyang ang unang aral ng Jin Family's sword technique. Nang marinig ito ni Taekyang siya ay nagulat at nabahala. Sa puntong yon, ginamit ni Mukyang ang marami nitong pasulong na pag-atake na tinatawag niya naman na Gust of the Lone Dragon. Subalit ang ating bida ay nagagawa nitong depensahan ang maraming pag-atake ni Mukyang. Dito ay kanyang sinambit sa kanya na ang ginagawa nito ay hindi makatarungan para sa kanya. Ngunit sa huli, siya ay tinamaan ng pag-atake ni Mukyang sa kanyang tiyan, dahilan na mapuruhan ang ating bida at mapa-atras sa kanyang mga paa. Pinaalalahanan naman siya ni Mukyang sa kanyang nakaraan, na habang abala si Taekyang sa paglalaro sa mga babae at nakikipaglasing, siya ay abala na nagbubuhos ng kanyang dugo, pawis at luha sa pagsasanay at pagpapahusay ng kanyang mga kasanayan. Sinambit din niya sa kanya na siya ay tumayo na at pigilan nito ang pagiging iyakin sa laban. Pero wika naman sa isip ni Taekyang na hindi nito matanggap ang kanyang sinabi na siya ay nakikipaglaro sa mga babae at naglalasing. Kaya't siya ay nainis dito ng labis at sinasabi sa kanyang sarili na pareho lamang sila ng pinagdadaanan. Kasabay rin ito ang mahigpit na pagsarado ng kanyang kamao. Matapos nito, siya ay umatake ng suntok papalapit kay Mukyang upang siya ay kanyang patamaan, habang ito ay nagwika sa kanyang isip na habang abala ang lahat sa pakikipag-date sa kanilang mga nobya, ay nilaan nito ang kanyang buong oras sa pakikipaglaban sa mga halimaw at pagtakbo sa mga pintuan ng mga dungeon sa totoong mundo. Sa puntong yon, tumayo lamang si Mukyang sabay titig at hindi umiwas sa paparating na pag-atake ng kanyang kapatid.
Dahil dito, tumama ng malakas ang suntok ni Taekyang sa gitnang katawan nito. Ngunit nagtataka naman si Taekyang ng oras na iyon kung bakit ito ay tumunog na parang bakal. Sa pagkakataong iyon, napamura si Taekyang sa kanya at napasigaw na ang sakit ng kanyang kamay. Dito ay kanyang hinahawakan at tinitingnan ng namumulang kamay sa pagsuntok nito. Habang si Mokyang naman ay nakangising tumatawa sa kanya at mayroon itong kinukuha sa loob ng kanyang damit. Matapos nito, ipinakita sa kanya ni Mokyang ang kinuha nitong bakal sa loob ng kanyang damit. At siya ay kanyang pinaalalahanan na ibigay lamang ang kanyang mga atake pagkatapos nitong lubos na maunawaan ang intensyon ng kanyang kaaway. Dahil dito, sumigaw na nagmura si Taekyang sa kanya kung bakit naman siya nagsusuot ng ganoong bagay sa kanyang sarili. Dito ay ipinahayag rin sa kanya ni Mokyang na siya ay huwag magpabeya pagdating sa pagsasanay ng kanyang endurance. Subalit hindi pa man tapos ito sa kanyang pagsasalita, ay agad na nagalit si Taekyang at nagmura sa kanya na siya ay bibitaw na rito. At kaagad niyang tinapon sa sahig ang kanyang sibat at sinambit na siya ay tapos na sa mga kalokohang ito. Sa oras na iyon, tumalikod si Taekyang sa kanya habang hinihipa nito ang kanyang namumula at namamagang kamay, iniisip rin niya na malamang nabali nito ang kanyang mga buto. Dito ay tinanong sa kanya ni Mokyang na kung siya ba ay sisuko na lamang. Tumingin ito ng seryoso sa kanya at sinambit na kung yan na lang ba ang may aabot nito, at kung siya ba ay sisuko na lamang ng ganoon kadali matapos makaramdam ng sakit. Nang siya ay lumingon sa kanya, agad nitong napansin ang ginagawang pagkilos ni Mokyang. Nang bigla, siya ay kanyang pinatamaan sa kanyang dalawang braso at paa. Dahil dito, siya ay bumagsak at nahampas ang kanyang puwet sa sahig. Pagkatapos, siya ay sumigaw kung ano ang nangyari sa kanyang mga braso at paa. Pero nang ito ay kanyang tiningnan, napagtanto niya na parang maayos naman ang kanyang mga braso pero hindi nito maipaliwanag kung bakit napakasakit ng mga ito. Dito ay sinambit sa kanya ni Mokyang na sa oras na ito siya ay nawalan ng braso at mga paa. Sa puntong yun, mariing sinabi sa kanya ni Mokyang na mayroon mga martial master na nagmumula sa underworld. Na 100 beses na mas malakas at mas marahas pa kaysa sa kanya. Pero hindi pa man ito tapos sa kanyang pagsasalita ay agad siyang binara ni Taekyang kung anong klaseng kalokohan ang kanyang mga pinagsasabi, sapagkat siya ay kanyang inatake. Dito ay sinambit rin sa kanya ni Mokyang na kung siya ay makakalaban ng mas mabangis kaysa doon, ay tiyak na gagamit rin ng mga ito ng ibang pamamaraan sa kanya. Nang bigla, siya ay kanyang pinatamaan ng chi sa kanyang 3 vital points. Dahil dito, unti-unti nawawala ng balanse si Taekyang matapos nito matamaan sa gitnang bahagi ng kanyang vital points. Pagkatapos nito, siya ay bumagsak ulit sa sahig. Kasabay nito ang biglang pag-notify ng sistema at pagtunog sa kanyang harapan. Kung saan ipinahayag ng sistema na tinakpa nito ang kanyang meridian. Dahil dito, ang kanyang katawan ay mananatiling paralisado sa loob ng 2 oras. Dagdag pa rito, ang kanyang vital points ay isinara rin. Kaya siya ay hindi makapagsalita sa loob ng 2 oras. Matapos basahin ni Taekyang ang ipinahayag ng sistema, siya ay napamura sa kanyang isip. Kaagad naman nagwika sa kanya si Mokyang na ang pagsugpo sa mga ugat at vital points ay isang napakalupit na teknik. Dahil ang kanyang chi ay nagiging baluktot at ang kanyang isipan ay nagiging malabo, at sa pinakamababang antas, tumatagal ang epekto nito ng hanggang 1 oras. Sinambit rin niya na kung sa kabutihang palad siya ay makaligtas sa ataking ito, siya ay magkakaroon ng permanenteng pinsala. At siya ay mababaliw o magiging isang inutil. Habang si Taekyang ay nakahiga pa rin at hindi magawang makakilos sa oras na iyon. Samantala, ang mga kamay ni Mokyang na mayroon taglay na chi, ay unti-unting nilalapit sa pagmumukha ni Taekyang. Dito ay kanyang tinanong sa kanya na kung siya ba ay nag-iisip na kung mayroon itong kakayahang tiisin ang ganitong klase ng pagdurusa. Wika rin niya na posible ring makalimutan ni Taekyang kung sino siya bilang tao. Sa oras na yon, nag-alerto ulit ng malakas ang sistema kung saan nagpapabatid ito sa kanya na mayroon itong nadiskubre na malaking blood loss mula sa kanyang kapatid. Kaya sa puntong yon, iniisip ni Taekyang kung plano ba ni Mokyang na siya ay kanyang papatayin. Ilang sandali pa, binaba ni Mokyang ang kanyang kamay, at dito ay binawi ni Taekyang ang kanyang pag-iisip at nagwika sa kanyang sarili na walang paraan na tunay niyang papatayin ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit sa hindi inaasahan, tinutok ni Mokyang ang kanyang espada sa kanya, kung saan nakita ni Taekyang ang totoong uri ng espada.
Dito ay nagwika si Mukyang na siya ay makakatiyak at sisiguraduhin nitong maghahatid siya ng mabilis at walang sakit na kamatayan sa kanya. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang sarili kung paano naging totoong espada ang hinahawakan nitong kahoy. Kaya napaisip si Taekyang kung talaga bang susundutin siya nito ng kanyang espada. Sa isang seryosong pagmumukha ni Mukyang, siya ay nagpahayag sa kanyang kapatid ng pamamaalam. Dahil dito, laking gulat ni Taekyang na nagtanong sa kanyang sarili kung ano bang klase ng kalokohan ang sitwasyong ito. Sa puntong yon, siya ay tuluyang tinuhag ng espada sa kanyang leeg. Dahilan na makaramdam si Taekyang ng pagkasawi sa oras na yon. Ilang sandali pa, tumitig si Mukyang sa kanya habang siya ay kanyang ginigising at sinasabihan na siya ay tumayo na ng mabilis. Sa oras na yon, laking gulat na napuno ng katanungan ang pag-iisip ni Taekyang sa mga pangyayari. Pagkatapos, ang sistema ay nagpahayag na ang kanyang meridian ay nakalaya na at hindi na paralizado ang kanyang katawan. Pinaalala rin ng sistema na naibalik na ang kanyang mga vital points, at maaari na siya ngayon makapagsalita ng malaya. Dahil dito, tinanong nito sa kanyang sarili kung ano ba ang nangyayari ngayon dito. Habang ang totoong espada na kanyang nakita kanina ay bumalik na sa totoo nitong anyo na kahoy. Matapos nitong hawakan ang kanyang leeg na isip niya na siya ay sigurado na naramdaman nito ang sensasyon ng talam na sumusundot sa kanyang balat. Matapos nitong bumangon mula sa pagkahiga, nagwika ito sa kanyang sarili kung siya ba ay nagkakamali. Kasabay nito, siya ay pinagsabihan ni Mukyang na ito ay kanyang isaisip na siya ay namatay ng isang beses ngayong araw. Ipinahayag rin sa kanya ni Mukyang na kung ito ay iisipin, siya ay pwedeng mamatay dahil sa pagputol ng mga iba't ibang parte ng katawan nito, o dahil sa puwersahang pagkasira ng kanyang mga vital organs at daluyan ng dugo, o kaya pwede rin ang pagputol sa kanyang ulo. Ngunit ang tanging pagkakaiba lamang sa lahat ng kanyang binanggit ay ang dami ng sakit na kanyang dinanas. At hindi nito binabago ang katotohanang pinatay siya ngayon, at yun ay huwag na huwag niyang kakalimutan. Wika naman ni Taekyang sa kanyang sarili, na ang bastardo nitong kapatid ay isang baliw. At agad naman siya nagtanong sa kanya, kung ano ang kanyang punto at nais nitong ipahayag sa kanya. Dito ay kanyang sinusubukan na bigyang diin na ang haba ng buhay ni Taekyang ay bumabawas sa bawat minuto. Pero ang ating bida ay tila hindi maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Dito ay sinambit sa kanya na siya ay nasa gitnang yugto ng pag-unlad pa lamang. At giit pa nito sa kanya na siya ay hindi isang tunay na martial warrior o isang tunay na naglalakbay na bihasang tao. Dagdag pa niya na wala pa siya sa higit sa kalahati ng mga bagay na ito. Sinaad pa niya na ang isang kawawang bastardo na katulad niya ay hindi magtatagal ng isang araw sa totoong mundo ng Merim. Siya ay kanyang pinuna sa nakuha nitong title na Sleeping Dragon ng Shanxi at ang pagiging first-rate warrior nito. Kung saan sinabi sa kanya na kahit ang isang palaboy na aso ay pagtatawanan siya kung makita ang mga ito. Sinambit din niya na si Taekyang ay isang pahirap sa anumang mandirigma at itinatakwil ng mga bihasang naglalakbay na tao. Kaya wika rin niya sa kanya na huwag nitong isipin na ang kanyang swerte ay isang kakayahan. Dahil sa mga pang-insultong tinamo mula kay Mukyang, siya ay galit na nagpapahayag sa kanya kung ano naman ang masasabi niya tungkol sa laban nila ni Jo-pil. Kung saan tinanong din ito sa kanya kung ang pagharap niya kay Jo-pil ay matatawag niyang isang swerte din. Tinugunan naman ni Mukyang kung ang kanyang tinutukoy na tao ay ang tinatawag na one word one strike Jo-pil. Kung saan ipinahayag nito na alam ng lahat na ang ikatlong batang master ng pamilyang Jin sa Taiyuan ay isang tamad na tao. Kaya tinanong nito si Taekyang kung totoo bang naniniwala siya na hindi alam ni Jo-pil ang katotohanan yon. Wika rin niya na si Jo-pil ay isang tanga sapagkat hinayaan nito na pabayaan ang kanyang bantay nang siya ay humarap sa kanya. Sinabi rin niya kay Taekyang na hindi na siya magugulat pa kung may itinagong plano ito upang mapabuti ang laban nila ni Jo-pil sa kanyang pabor. Dahil dito, naalala ni Taekyang ang kanyang ginawa kay Jo-pil kung saan dinaya nito ng patagang pag-atake. At kasabay nito siya ay napaisip kung paano nalaman nito na ganoon ang kanyang ginawa sa laban nila ni Jo-pil. Pagkatapos nito, siya ay kanyang sinabihan na hayaan siyang ulitin ang kanyang punto. Kung saan sinambit nito na hanggang doon na lamang dadalhin si Taekyang ng kanyang swerte. Kaya hindi na nagawa ni Taekyang na sumagot sa kanya. Isinalaysay rin sa kanya ni Mukyang na ang tunay na mundo ng Merim ay puno ng mga halimaw. At hindi rin sila magpapabaya tulad ng ginawa ni Jo-pil.
Sapagkat para sa kanila, si Taekyang ay hindi na ang walang silbing ikatlong batang master ng pamilya Jin sa Taiyuan. Kundi siya ay isa na ngayon the sleeping dragon ng Shanxi. Dahil sa pahayag ng kanyang kapatid, nagulat si Taekyang sa kanyang narinig. Kaya sa puntong yon, nagkaroon ng kaunting katahimikan sa kanilang paligid, kung saan ang ating bida ay nagmuni-muni sa kanyang mga narinig. Sa pagkakataong yon, nagkakamot ng ulo si Taekyang habang ito ay nagsasabi sa kanyang kapatid na sana matulungan siya nito na maging mas malakas, upang makayanan ang pagiging the sleeping dragon ng Shanxi. Kaya siya naghihingi ng tulong sa kanyang nakatatandang kapatid. Dahil dito, hindi nagbigay ng reaksyon si Mukyang at tila siya ay nagtataka sa biglaan pagsabi nito ni Taekyang sa kanya. Dito ay sinabi sa kanya ni Mukyang na ang isang taong katulad niya na nag-aangking mandirigma ay mukhang madaming hinihiling na tulong ngayon. Sa puntong yon, siya ay biglang sinampal ni Mukyang, pero ang ating bida ay nagpahayag sa kanya na kung ano naman ang masama sa paghingi ng tulong mula sa sarili niyang kapatid. Wika naman ni Mukyang na hindi naman ganito kapormal makipag-usap si Taekyang sa buong panahong ito, at siya ay naninibago sa kanyang pag-uugali. Kaya agad niyang iniutos sa kanyang kapatid na kunin nito ang kanyang sibat dahil siya ay kanyang sesanayin sa pinakamataas na antas ng hirap. Pagkatapos nito, isinulat ni Taekyang sa kanyang journal ang tungkol sa kanyang pagsasanay. At ang naging unang araw nito, sa ilalim ng gabay ni Mukyang, ginugol niya ang buong araw sa paghahawak ng kanyang sibat. At ang kanyang araw dito ay ginugugol sa pakikipaglaban sa kanyang kapatid. Kahit na palagi siyang natatalo, nakakaya pa rin niyang tiisin ito. Sa ikalawang araw ng pagsasanay naman nito, ay ginugol niya ulit ang buong araw sa pakikipaglaban at paghahawak ng kanyang sibat. Dahil dito, tumaas ang kanyang lakas at tibay, at nakamit nito ang ikasyam na antas ng kasanayan sa sibat ng pamilya Jin. Napagtanto rin niya na may pakinabang ang palagi niyang pagkatalo, sapagkat naging mas mabilis ang pagtaas ng kanyang karanasan kumpara sa pagsasanay nito na mag-isa. Sa ikatlong araw ng pagsasanay, isinulat nito ulit sa kanyang journal na siya ay tinuturuan pa rin ng kanyang nakatatandang kapatid ng spear technique ng pamilya Jin. Dahil dito, tinanong nito ang kanyang kapatid kung pwede niya itong turuan ng ibang bagay, ngunit ito ay nagalit at siya ay kanyang pinalo ulit. Sa kabila ng lahat, habang abala si Taekyang sa pag-iwas sa kanyang mga atake, umabot na sa ikawalong antas ng kasanayan ang kanyang foot technique ng pamilya Jin. Sa kanyang ikaapat na araw ng pagsasanay, mula nang nagsimula ang kanyang training program, dito ay mayroon lamang siya 2 oras ng tulog bawat gabi. At siya ay walang tigil na pinagsanay ni Mukyang, at pagkatapos ng kaunting pahinga ay makikipaglaban ulit ito sa kanya, at ilang sandali nito siya ay agad naman magtuturo muli. At sa tuwing siya ay kakain, sinasabihan siya parati ni Mukyang na pag-aaksaya lamang ng oras ang pagkain, kaya't nabubuhay na lang ito sa mga butil ng grain pills. At sa ikalimang araw ng pagsasanay ni Taekyang, sinambit nito sa kanyang journal na siya ay labis na pagod. Dahil dito, kaunti lang ang kanyang nakaya na isulat dahil sa sobrang pagod nito. Kaya siya ay nagpahayag dito na palubog na rin ang araw at siya ay matutulog na dito. Ika-6 na araw ng pagsasanay, wala akong ideya kung bakit walang memo o tala na function ang sistema. Dahil siya ay naiinis sa pugiling ng tinta, kaya nasira nito ang inkstone. At kanyang sinulat sa journal na nagalit si Mukyang sa kanya at siya ay kanyang pinukpok. Sa ika-7 araw ng pagsasanay, sinulat ng ating bida sa kanyang journal na nakamit nito ang ika-9 na antas ng kasanayan sa foot technique ng pamilya Jin. At siya ay nakapag-level up din dito. Sinulat rin niya na palagi na niyang ginagamit ang foot technique nito, kahit maging sa normal nitong paglalakad. Ika-8 araw ng pagsasanay, ay hindi na niya alam kung bakit, pero parang hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay at paa ayon sa kanyang mga gusto ngayon. Kahit na paulit-ulit pa niyang pinapraktis ang mga teknik ng libu-libong beses, parang nakalimutan na niya ang lahat ng ito. Sinabi ni Mukyang na normal lang ito at bahagi ng isang yugto ng pagsasanay. At sa kanyang huling araw ng pagsasanay, ay sa wakas na intindihan na niya ito. Sa puntong yon, binasag ni Taekyang ang kahoy na espada ni Mukyang at siya ay napasabi sa kanya na mukhang nalalapit na ang kanyang tagumpay. Kaya siya ay tinanong ni Taekyang kung ito na ba ang kabuoang potensyal ng spear technique ng pamilya Jin. Dahil hindi siya makapaniwala na hindi niya man lang nagagamit ang kalahati ng potensyal ng teknik sa sibat ng pamilya Jin. Ilang sandali pa,
Tumunog ang notification bell ng sistema, kung saan ipinahayag nito na ang parehong teknik sa sibat at teknik sa paa ng pamilya Jin ay nagawa niyang na-master. Sinambit rin ng sistema na nakamit nito ang isang mahalagang tagumpay, at iyon ay maging isang first rate sa kanyang martial arts. Nakakuha rin ng ating bida ng sobrang daming karanasan at kasabay rin nito siya ay nag-level up ng 2 beses. At bilang gantimpala sa pagkumpleto ng kanyang karangalan, siya ay nakatanggap ng isang kasanayang tinatawag na scroll crafting. Dahil dito, nagtataka si Taekyang na nakatingin sa sistema kung ano naman ang bagong kasanayan na ito.